We have today Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno. Can give us an update on preparations ng gobyerno para sa darating pang bagyo. At yung siguro mag-report ng nagawa na for the past several weeks na sunod-sunod ng bagyo. Pang-ilang na ba to? Pang-anim na? Pang-pito itong darating bukas. So, seventh typhoon to hit the country. Ano to? Resulta ba ito ng global warming talaga na climate change? Load. Ito. Hindi naman ho ako scientist, pero kahit tayo, ngayon lang natin naranasan yung pangpito na ho ito, simula Hulyan, na sunod-sunod. Nasa loob pa ng par yung isa, papalabas pa lang si, halimbawa, si Ophel. Papasok naman si ang pipitong bagyo. At pangpito na ho ito. Nabanggit ko nga nung nakaraan, kahit yung pagdeklara natin ng Luzon-wide suspension of classes, ngayon lang din nating na-desisyon ang gawin yan dahil yung nararanasan natin kakaiba talaga. Kaya kung ito ay epekto ng climate change, ang paliwanag sa amin at hindi na paniniwala ko, ang climate change o yung pagbabago ng panahon o ng klima, hindi na debate yan. Nasa gitna na tayo niyan. At napapagrabe niya o napapalala yung mga dumarating na bagyo dahil naririnig na rin natin kaliwat kanan na dati silang hindi nababaha ng todo, ngayon ay dinadana sila yung todo-todong baha. Kaya ang ginagawa ho natin ngayon sa NDRRMC, hindi lang na Office of Civil Defense. Ang OCD is one of the 45 member agencies ng NDRRMC, although kami yung pinaka-secretariat niyan at namumuno sa ilang bagay sa ating paghahanda. Ang usapan namin dyan, at yan din ang pag-uutos ni Presidente Bongbong Marcos at ni Secretary Gilbert Teodoro, dapat gawin natin yung worst case scenario planning. Mas maganda na yung sobra ang paghahanda kaysa magkulang. Kaya dito sa bagyo na ito, pang-pito na ho ito eh. Simulan natin sa Hulyan, Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel, pang-pito itong si Pepito. Kaya yung paghahanda natin, hindi ngayon ho sinisimulan yan. Kailangan maunawaan ng ating mga kababayan na ito ay nakadugtong doon sa 6 na mga naunang bagyo. Ibig sabihin, yung mga lugar kagaya ng Kabikulan sa Region 5, Region 2, bugbog din yan, lalo na ang probinsya ng Cagayan, at sa Calabarzon, bugbog din ang Cavite at Batangas. Yung tatahakin itong bagong bagyo na Pepito, yun din ho ang pupuntahan. Although nadagdag yung entrada, mababa ng konti, mas mababa ng konti, sa Catanduanes, papasok yan, apektado ang Eastern Visayas, particular ang Samar area. Siyempre, may trauma pa tao hanggang Tacloban dahil sa nangyari sa Yolanda more than 10 years ago. So, mula Region 8, papanik na Region 5, gumigilid sa Region 3 kasama sa NCR, papuntang Regions 1 and 2 kasama ang Cordillera Administrative Region. Ibig sabihin, halos buong Luzon din ang pinag-uusapan natin. Kaya ang paghahanda natin ay simula dun sa mga nabiktima pa dati. Kasi sa ngayon, hindi na natin pinauwi sa pakikipagtulungan natin sa local government units. Meron pang mga natitirang mga nasa evacuation centers. 11,448 pa
ang mga nasa loob na pamilya. 11,448 families ang nasa loob pa ng evacuation centers. Yan ay 35,335 individuals. Nadagdagan yan ng mga nag-preemptive evacuation. Nagpapasalamat tayo sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Nadagdagan yan ng 14,366 families. At ibig sabihin nun, 48,014 individuals. Subalit may mga dumarating pang pag-uulat sa atin, ang Region 8, dire-diretso ngayon yung kanilang preemptive evacuation at tuloy-tuloy pa rin naman doon sa ibang lugar. Dito naman sa Metro Manila, maganda ang ating protocol dito. Medyo sanay na rin dito at maaasahan naman natin ang mga local executives dito at mga disaster officers nila. Maganda yung ano dito, yung protocol. Yes, masakit man pakinggan. Pero dahil naka-anim na tayo, I suppose mas madali ng mahikayat ng tao mag-evacuate at mas alam na ang lugar na pwedeng bahain at ligtas sa baha. Tama ho yun. Yung paniniwala na dati ay hindi sila nababaha. Ang advice ko, huwag na nating ituloy yung ganung paniniwala. Pag nakita nila yung weather advisories, paligay ko naman, lahat ng mamamayan, alam na kung may paparating na bagyo o wala. Di ba? Ang issue na lang dito talaga kung paniniwalaan ba nila yung mga banta na nanggagaling sa national government agencies, nangunguna dyan ng Pag-asa, at ang Office of Civil Defense, ang NDRRMC, at ang mga local executives, at ng media. Ay, paligay ko naman lahat nakakapanood na ng mainstream media at sa cellphone, lahat naman alam na yan. Ang pinag-uusapan na lang natin dito ay yung mahigpit na pagsunod ng ating mga kababayan doon sa panawagan ng media, local chief executives at kami sa national government. Sundin na lang natin po yan dahil tapos na dapat tayo dun sa paghuhulaan o naintindihan natin, umaasa tayo na sana malusaw yung bagyo, sana wag dumaan, sana hindi malakas yung ulan na dala, tigil na po natin doon. Doon tayo mapapahamak. Mas maganda, bago dapat ang ating attitude, doon tayo sa tinatawag na paghahanda doon sa posibleng pinakamalalang posibilidad na epekto ng bagyo, yung worst case scenario planning. Meron ba ang particular province na dinaanan ng 6 na bagyo? Oo. Simulan natin sa baba, sa Kabikulan. Ibig sabihin, Camarines Norte, Camarines Sur, naalala niyo nangyari sa Naga. Apektado sila ngayon ng Ringpan, based sa forecast. Ano? Kaya pinapa-preemptive evacuation na rin natin yan. Marami na rin yung mga nasa evacuation centers pa. Cavite, dadaanan na naman. Pag tinignan niyo yung rainfall warning ng Pag-asa, simula ngayong gabi hanggang bukas ng gabi, marami nang nandun sa moderate to heavy, heavy to intense, intense to torrential rains. So, pagpanik sa Region 3, yung Kabikulan at Aurora, Bulacan at Aurora, tinamaan na yan. At ang Cagayan, dadaanan na naman po sila, Abra, Cordilleras, dinaanan na dati yan, at Ilocos Norte na naman. At Babuyan Islands at Batanes. So kung tutuusin, yan din yung mga dinaanan na talaga. Ang pangamba natin dyan, yung mga dati ng dinaanan, basang-basa ng lupa dyan. Yan yung heavily saturated areas na dati ng landslide prone areas, delikado na, mas delikado ngayon yan. Ngayon, paliwanag ko lang ho ng konti. Ano ba ang significance nung lagi nating naririnig from Pag-asa na 100 millimeters of rain a day? Siyempre sa mga mamamayan natin, parang theoretical yan. Okay. Yung 100 millimeters a day po, kapag hindi pa lubhang na ulanan yung lupa, pag 100 millimeters a day ang forecast ng Pag-asa, ibig sabihin, yan yung threshold na magiging delikado yung lupa at maaaring gumuho yan. Kaya yung mga ipakita naman ng NGB, yan yung Mines and Geosciences Bureau ng DENR, hanggang barangay level, ibinibigay namin yan sa mga lokal na pamahalaan, i-evacuate na nila yung mga tao. Dahil, muli 100 millimeters of rain, kung tuyo pa yung lupa, delikado na. Sa ngayon, highly saturated na yung mga lupa,
at ang babagsak na ulan ay mahigit sa 100 millimeters of rain, 200 and up, ang ibig sabihin nun, lalong mas delikado sa posibilidad ng pagguho ng lupa. Yun ang ibig sabihin ng millimeters of rain. Pag tiningnan yung detalye ng binigay ng pag-asa, hanggang barangay level na identify natin kung saan yung mga lugar na yan. Kaya muli sa mga kasama natin sa local na mga pamahalaan, alam natin pagod na rin sila. Siyempre, mga tao rin yan. At marami rin sa ating mga kasamahan na mga responders at rescuers. Sila rin mismo, yung mga pamilya nila, karamihan, nangangamba din sila dahil biktima rin sila eh. Meron na nangyari ho dyan sa Batangas, habang diver ito habang siya ay tumutulong doon sa rescue efforts, yung palang pamilya niya ay naguhuan na ng lupa. Meron namang isang masama, hindi rin magandang pangyayari. Yung dalawang anak, pinipilit nila yung kanilang magulang na umalis na sa bahay. Hindi siya sinunod. Yung mga bata pa ang naghihimo doon sa kanilang magulang na umalis na. Hindi sila sinunod. Binalikan ulit nila. Pagbalik nila, lahat sila nagbuuan lahat sila namatay. Kaya yung preemptive evacuation at forced evacuation, yan ang una nating dapat sundin. Yung pagtulong ng gobyerno later on, ng local government units at ng national government, ano na lang po yun pagtulong na lang yun. Ang importante rito yung evacuation. Yusek, yung ganyang insidente, simula ng mauso ang rescue at evacuation, nangyayari na yan eh. Yung talagang matatanda ang ayaw mag-evacuate. Sabi nga nila, hindi magturo sa matanda. Pero may mga pag-aaral din po dyan eh. Kung bakit nila ayaw mag-evacuate, walang pupuntahan at takot dun sa maiiwan. Paano po natin bibigyan ng kasagutan yung kanilang katanungan sa isipan, nabigyan sila ng assurance na may tutuluyan kayo. Hindi kayo mapapasa ng ulan doon, at yung maiiwan yung kagamitan, kung may alaga kayong baboy dyan, pagbalik ninyo kung malulod man, pero hindi mananakaw. Yun ang assurance sa panahon pa ng pinatubo, ganyan na rin po lagi. Ano po yung ating creative na magagawa para mahikayat sila? Dalawang bagay po pero ito yung short-term solutions or ito yung mas madali natin gawin ngayon. Una-una, mapalad tayo, napaka-aktibo ng bagong sekretary ng DILG, si Secretary John Vic Remulla. Alam niya po yung problema na yan, yung suliranin na yan. Kaya nag-commit si Secretary Remulla na sa ating PNP o kapulisan, sila yung gagalaw upang matulungan ma-secure o mapangalagaan yung mga komunidad. Pangalawa, yung mga evacuation centers. Sa ngayon, wala namang pag-uulat na nagkukulang ang evacuation centers. Sapat naman yan. Kaya lang, nagagamit din natin yung mga paaralan. Ngayon, huwag tayo masyadong parang bakit laging ginagamit yung paaralan. Alam natin, hindi dapat gano'n. Subalit kahit sa ibang bansa naman po, ganyan. Yung paaralan kasi yung parang pinaka-next option. Ang tinitingnan ngayon ng DPWH, sila ang merong responsibilidad na tignan yung mga maging sapat ang evacuation centers. Kahapon, dun sa pagpupulong na nandun si Pangulong Bongbong Marcos sa opisina ng Office of Civil Defense, ang tanong niya nga, at utos, siguraduhin naman na ang evacuation centers ay nasa lugar na siyang hindi mapipinsala o tatamaan ng baha o ng landslide. Kaya kinakailangan magkaroon ng inventaryo ang lahat ng local na pamahalaan at ang DPWH upang siguraduhin na lahat ng yon. Libo-libo naman yan, yung evacuation centers kasama ng eskwelahan. Meaning, yung mga bagong itatayo evacuation centers ay dapat sumunod na dun sa pag-iwas dun sa mga landslide-prone areas, storm surge-prone areas, or flood-prone areas. Now, for the long-term solution, yun yung napag-usapan natin last week, magiging paulit-ulit itong hindi naman problema, paulit-ulit itong sitwasyon natin at paulit-ulit yung ganitong pag-uulat namin kung hindi pa natin sisimulan yung long-term integrated and comprehensive solution per river basin. Meron ho tayong 18 major river basins sa Pilipinas.
dapat bawat isa na yan. Of course, hindi naman tayo napakayamang bansa. Magpa-prioritize tayo. Sa utos ni Pangulong Bongbong, unahin yung Bicol River Basin na nasimula na nung unang panahon niya, nung panahon ng kanyang ama. At sa tingin namin, tingnan na rin ng mabuti yung Cagayan River Basin at dito sa Pasig Marikina River Basin. Kasi yan yung laging napakaraming pinsala na dinudulot sa atin. Ano ba ibig sabihin ng comprehensive and integrated plan? Ganito po yan. Kombinasyon niya ng engineering solutions, meaning matataas na dams na ang pakay hindi lang pang elektrisidad. Ang pakay ay flood control na malakihan. Dapat tamang flood control projects, di po ba? Canal system, sabo system, may mga definitions yan, ano? And then, mayroon pang levee system, catch basins, para lang ma-contextualize ninyo, no? Sa bansang Hapon, sa Japan, inaral namin yan ng detalyado. Again, mayamang bansa yun. Subalit kung kukuha naman tayo ng inspirasyon o yung benchmark na tinatawag, tingnan natin yung kahawig ng bansa natin. Ang Japan, mas malalayan ang sitwasyon nila dyan. Mas matitindi yung lindol dyan. At yung bagyo, pag nanggaling ng Pilipinas, nakakabuelo yan, papuntang Taiwan, papuntang Japan, minsan sa Vietnam, mas lumalakas yun. Pagpunta ng Japan, matindi yan. Sa Japan, for example, yung sinasabi kong engineering solutions, latag na latag yan. Na-project nila yung kanilang rainfall for the next 50 years. Conservative. No, okay. Kaya nilang makuha hanggang 3 to 5 million cubic meters of rain kapag bumabagyo sa metropolitan Tokyo. Subalit na itayo nila, hindi naman isang taon lang yan. Through the years yan, mahigit 10 years yan. Ibig sabihin, simulan na natin to ng tama ngayon. Sang-ayon sa DPWH, mukhang next year, masisimulan yan. Kasama na yung planning. Dahil pag hindi natin sinimulan yan, yung mga apo natin at apo ng apo natin, ganito rin ang mararanasan. At sigurado ko, mas malala because of the climate change na pinag-uusapan. Kaya yun po yung long-term solutions. Kasama din dun yung paglilikas ng mga komunidad at hindi madaling gawin yan. Yung paglilikas ng mga komunidad mula doon sa landslide-prone areas, storm surge-prone areas, dapat wala talaga sila doon. Kung mamarapatin ninyo, tingnan niyo mismo yung mapa ng MGB, makikita niyo naman po yan. Yung mga nabiktima ng landslides doon sa Christine, makikita nyo na na-identify naman yan, na kulay pula talaga yan, meaning bawal talaga dyan dahil landslide prone areas yan. Yun po for the long-term solution. You said, may mga tumututol dito, pero napapanahon ba na magkaroon tayo ng isang dedicated agency na paghahanda dyan? Yung mga binabanggit ninyo, nakalulungkot, totoo may data sa MGB, DSWN, Bureau of Soil Water Management. Meron data dyan, may data sa Pag-asa. Pero tayo parang mas pinagtutuon na natin ng pansin yung pagdating ng kalamidad kumpara sa solusyon bago dumating. Kagaya nagugulat, itong magkakasunod na bagyo, inirefer sa, ang pangalan nun, theory yung climate change. And yet, pag record lang ng Pag-asa, pag isinerse nyo, makikita nyo, pitong magkakasunod na bagyo, sa loob ng kanyang kikling panahon, hindi yan normal na nangyayari sa Pilipinas yan. 1950, may tinatag yung Pag-asa, meron na ganyan, magkakasunod na pitong bagyo. Kaya ang bago lang siguro, Yusek, hindi nato. Kaya tanong ko sa inyo, dapat pa magkaroon ng isang dedicated agency. Hindi ko mabagit na department kasi medyo baka pagmula ng... Nagtanong na yan before, di ba? Baka isipin po nga, gusto ko ma-promote. So, ganito po, yan ay inaasaw na lang po namin, ako personal, sa ating mga mambabatas. Pakiusap natin, tingnan nilang maigi muli yung Republic Act 10121 na bumuo ng ating NDRRMC at nandyan yung sistema natin kung paano natin tutugunan, paghahandaan, tutugunan at magkaroon ng pangmahabang solusyon yung ating sitwasyon. Dahil sa kaalaman ng lahat, maaaring, well, hindi pa siguro lahat, but number 1 tayo sa World Risk Index. Ang ibig sabihin yan, ibig sabihin yan, yung peligro ng bansa natin laban sa bagyo, lindol, at iba pang mga kalamidad, nangunguna tayo at hindi yan karangalan. Ang ibig sabihin yan, dapat tayo magising
So isa dyan, kung sapat ba yung ating organisasyon sa kabuuan kasama ang lokal na mga pamahalaan at nasyonal, tama ba yung ating struktura? Yan po ay nasa kamay ng ating Kongreso at sa pamumuno rin ng Secretary of National Defense. Siya po ang chairman. Kami naman sa OCD, kung ano man po ang limitasyon ng kasalukuyan nating struktura, ginagawa pa rin namin at ginagampanan yung pwede nating gawin. Ito iniiwan ko na lamang po sa Kongreso. Parang, if we look at the map ng Luzon, di ba yung Sierra Madre Mountains, supposed to mitigate yung ng bagyo. Pero yun din ang landslide prone area, saka sa storm surge. Dahil Pacific Ocean ang gagaling. Tama po kayo. Actually, pag inisip niyong maigi, ang solusyon sa mga pagbaha o bagyo, yun din ang solusyon natin dun sa mga El Nino phenomenon, yung tag-init. Ibig sabihin yung long-term solutions, yung high dams, yung binanggit ko kanina, high dams, canal systems, sabo dams, levee, yun din po Okay. Ang Sierra Madre, nakakatulong naman po talaga yan. Yan ang wala sa Kabikulan, yung pangharang ba. Kaya kahit signal number 1, naranasan ko yan mismo sa Legazpi. Signal number 1 lang sa Kabikulan, akala mo signal number 4 na dahil walang humaharang. Pagdating naman dito sa NCR, Cavite, Pampanga, kahit papano nababawasan yung lakas ng bagyo dahil sa Sierra Madre. Kaya lang, tama po kayo, dapat tingnan natin mabuti naman din yung mga pagbaha na nanggagaling dito sa Sierra Madre. Doon sa huli naming pagpupulong na nandun ng DENR, pinapa-review ni Presidente Bongbong yung mga quarry doon sa taas, kung sumusunod ba sa patakaran. May mga programa kasi pag nag-quarry ka, dapat sumusunod sa patakaran. Hindi masama yung mismong quarry. Subalit ang issue dito, kung sumusunod ba sa tamang pamamalakad at sa patakaran ng pamahalaan, yung mga nag-ooperate doon. At yung mga sinasabing ang wala ng puno o nakalbo ng mga puno, dapat dire-diretso yung reforestation po dyan. At doon din sa taas, dapat magkaroon ng talaga ng engineering solutions. Merong nang bago doon na high dam yung sa Wawa. Kaya lang, yan ay primarily for electricity. And then of course, nandyan din yung for potable water. At sinasama yung flood control. Subalit, pinakiusap ko nga kay Administrator Ed Guillen, magaling yan, sa National Irrigation Authority, kung pwedeng tingnan nila muli ang Sierra Madre dun sa may bundok, kung kinakailangan pa ba. Hindi ko yan trabaho, kaya lang tinitignan ko lang sa interest ng flood control, magkaroon ba dapat tayo ng isa pang dam na pang flood control, para yun ang purpose. Kasi naintindihan naman natin ang mga dams na pang elektrisidad, binabalansin nila yung pangangailangan nila doon sa taas ng tubig para mapatakbo ng tuloy-tuloy yung kanilang turbina para sa elektrisidad. Ang ibig sabihin, hindi prioridad doon ang flood control. Nangako naman si Administrator Guillen na titingnan nilang mabuti yun. At sa tingin niya nga, baka kinakailangan pa ng isang dam upang yung dumadaluyong na baha galing o mga ulan, tubig ulan galing ng Sierra Madre, makontrol ng isa pang dam. Yung isa kasi private investment yun Ito dapat yung pamahalaan, tingnan natin yung interest ng flood control, hindi lang elektrisidad. Sige, at this point, tanungin natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao tungkol sa relief operations na ginagawa ng DSWD in recent weeks. Magandang umaga po. Maraming salamat sa muling pag-imbita sa Department of Social Welfare and Development. Nais po nating ibahagi, gaya na rin po ng na-share ng aming pongbuting Secretary Rex Gatchalian kahapon, na ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda. Nakahanda po tayo na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na maapektuhan
ng Bagyong Pepito. Again, this is part of the augmentation support of the DSWD to the local government units which are frontline in service delivery. Sa katunayan po, ang DSWD ay merong pong mahigit 500,000 family food packs na naka-preposition sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Tinignan po natin yung mga potentially affected areas ni Pepito. At yan nga po ay yung Region 1, Region 2, 3, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, particularly Quezon Province. We also checked on our preposition goods sa Region 5, particularly Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, and Albay, and of course Region 8. Bagamat meron na po tayong mga naka-preposition po na goods dyan, nag-reinforce tayo. In fact, the Visayas Disaster Response Center ay nagpadala po ng mga karagdagang family food packs. Nasa mahigit 30,000 po iyan na papunta nga po ng Region 5. But dahil nagkaroon na po ng suspension ng travel dito po sa Port Allen kahapon, ito pong mga food packs na ito ay linagay po muna natin sa ating Allen warehouse sa Northern Samar. Gayun din po, meron tayong mga family food packs na sa kasalukuyan ay linoload na po na patungo naman ng Region 2, particularly Cagayan, Isabela, and Quirino. Nasa mahigit 50,000 family food packs po yan na kasalukuyan ay niloload sa ating National Resource Operations Center. So nakita nyo po, nakahanda ang DSWD while we continue to respond to areas that have been affected by Typhoons Nika and Ophel. Patuloy pa rin tayo na papadala ng mga karagdagan din ng mga family food packs, not just as response action, but also as part of our prepositioning para talagang lahat po ng mga mangangailangan ng tulong ay atin pong mapapahatid. Hindi po kinakapos ang Department of Social Welfare and Development and Resources. We're very grateful to the Department of Budget and Management because a few days back, we received a replenishment of our Quick Response Fund, and this enabled the department to fulfill its mandate to provide augmentation support to local government units. Nakapag-procure po tayo ng additional na mga raw materials na gagamitin natin para sa mga family food packs na pinoproduce sa ating mga major hubs. And at the same time, we're able to draw down additional pre-pack items from the existing framework agreements that we have with private retailers or distributors. So, nako-complement yung pinoproduce ni DSWD sa mga production hubs nito sa NROC, sa VDRC, and sa Central Luzon. Meron bang assistance coming from other countries? Thank you. DSWD, ano yan, ang bilis nga nyo nila Secrex. Minsan di na kami makasabay sa galaw ni Secrex, ang sipag-sipag. Kasama namin Secrex sa Cagayan. Anyway, opo, nung Christine kasi talagang nagbigay sa atin ng tulong ang mga bansang, nandun pa yung mga binigay nila sa ating tulong, mga food packs, hygiene kits, may generator sets din, blankets, yung mga kinakailangan ng mga kababayan natin sa bansang Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, Indonesia, nabanggit ko, no? So, meron naman. At sa ngayon, maaring may dumating pa galing sa ibang bansa. Kahit na sapat ang family food packs na galing sa DSWD, again, huwag mabahala yung ating mga kababayan. Sapat ang kakayanan ng DSWD sa i-imbak at pagde-deliver kasama kami sa OCD ng family food packs. Sapat yan. Subalit, natutuwa rin tayo na mayroong karagdagan galing sa ibang bansa. Dahil tayo po ay miyembro ng mga international organizations na kung saan mayroong pagkakaunawaan at pangako sa isa't isa na kapag nangailangan yung isang miyembro na bansa, nandoon yung ibang mga karatig bansa na tutulong automatic dahil dyan sa agreements na yan. Meron po. Pag sa kanila naman din nangyari, tumutulong din tayo. Kagaya nung nangyari sa Turkey last year, dun sa napakalaking lindol na 7.4 magnitude, nagpunta tayo doon. Asek, tanong ko lang po muna sa inyo. Paano ho bang protocol sa pagbibigay nyo ng tulong? Bigyan ko ng maikling kwento. Ano po? Kasi madalas sa Bicol nakita ko ito. Nung gobernador noon, si now Congressman Joey Salceda, nilagyan niya ng body system yung kamag-anak. Huwag ka mag-evacuate sa court.
mag-evacuate ka sa kamag-anak mo. Ang sagot ng kamag-anak, ang pagkain po namin, good for 5 days sa 5 naming miyembro. So ang ginawa niya nun, biniyak-biyak. Hindi lang doon sa evacuation center nagbibigay ng libreng pagkain, kundi sa bahay-bahay. Truly enough, na-decongest yung mga evacuation center. Ang problema yata, hindi yata pwede yung ganun, ng pamamahagi na makukuha naman yata yung mga sangay ng gobyerno. Ano kung pwedeng gawin na solution along that line para ma-decongest at mag-burden sharing tayo sa ating mga community para sa mga evacuees? Okay. Bago ko po sagutin yan, dagdag ko lamang po sa naging kasagutan ni Yusek Ariel na may mga donations nga po na natatanggap ang ating pong pamahalaan, and ang DSWD mayroon din po no, na mga nare-receive. In fact, one of the most recent donations that we received ay galing po sa United Arab Emirates through its embassy in the Philippines, na kung saan nga po merong mahigit 30,000 na mga food packs na ipinaabot po natin sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Apart from that, we have a long standing relationship or partnership with international development partners such as the World Food Program na nagsusupport sa DSWD in terms of logistics. Kung kaya nga po yung mga family food packs natin ay napapadala rin po natin, or we're able to accelerate the distribution or the delivery of our family food packs dahil nagpapahiram po ang World Food Program ng mga trucks na siyang nakakatulong talaga sa DSWD. While we have our own logistics partners, ay nakakapagpahatid sila no, ng mga karagdagan. In that manner, na-accelerate nga po yung dispatch ng mga family food packs po natin. Now, para po masagot ang inyong katanungan, lahat po ng mga naapektuhan ay atin pong tinutulungan. Yung mga internally displaced natin, either they're in the evacuation centers or outside evacuation centers, or who are taking temporary shelter sa mga tahanan po ng kanilang mga kaanak o mga kaibigan, ay pinapaabutan din po natin ng tulong. In fact, the local government units, once they submit a request to the DSWD for augmentation support, naka-attach po yung bilang ng mga apektado sa kanila pong community. Nakasaad din po yung bilang ng mga food packs na rini-request nila. And then, rini-release natin mga family food packs to the local government units who are responsible naman po no, in distributing this to their affected population. Now, we've witnessed this in Naga. 2 days after the onslaught of Typhoon Christine, Secretary Rex and I were in Naga. So nakita natin na kahit wala po sa mga evacuation centers, ay nagagawang mapahatiran ng tulong ng provincial government yung pong mga naapektong pamilya. Sinasakay po sa mga rubber boat at hina-house to house yung delivery. Kasi nga po, lahat talaga ng maapektuhan ay dapat po nating mabigyan ng tulong. Curious lang ako kung ano yung composition ng food packs na pinamimigay ng DSWD. Enough ba yun to satisfy yung nutritional needs ng evacuee? Yes. A family food pack that is being distributed by the DSWD contains 6 kilograms of rice. Meron po yung 10 assorted na delata. 4 na corned beef, 4 na tuna, flakes, and then 2 sardines. Gayun din po, meron niyang 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets din po ng Chocomalt. A family food pack is actually good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days. Ito pong composition na ito ay dumaan po sa masusing pag-aaral na binuo ng DSWD together with the DOST, FNRI, and the NNC. While we're in the process of reviewing yung contents ng ating mga family food packs, and may isinasagawa na tayo na pagbubuo ng karagdagang ready-to-eat food packs, tinitiyak natin na yung kakailanganin na yung nutritional requirements ng mga kababayan po natin na naapektuhan ng mga iba't ibang mga sakuna or emergencies or disasters ay maibibigay po natin sa pamamagitan nga nitong mga immediate relief items po. Posible bang gamitin yung ini-issue sa mga sundalo tsaka mga MR ba? May gulay rin yata yun eh. That's actually in the pipeline. Meron tayong ilulunsad in the coming months na ready-to-eat food. Meron po yung may pack na may kanin na yan, may ulam na, and then meron na rin po mga biscuit, nutritionally packed biscuits for kids, and meron din pong pongpong for lactating mothers.
So buo po ito, it was developed in coordination again with the Department of Science and Technology, FNRI, and NNC. And we will be launching this in the coming months. But ganun po yan, no? We took inspiration from the food packs that are being used by the military. In fact, I personally tested yung mga pagkain nga po na hinanda na nakalagay na sa packages. Kung yan po ay inspired lang, may lasa naman. Kasi ibang klase yung mga sundalo, disiplinado yan eh. Hindi sila nagreklamo na yung sa rasyon ng militar walang lasa eh. Baka hindi magustuhan ng bata. So lalagyan naman ng flavoring. We did some testing of the samples that were provided to us and masarap naman po. Masarap na kasi ginagamit ng sundalo dahil nga sa kanilang disiplina, hindi lang nagreklamo. Yung talagang nutrients lang ang mahalaga. Rambo. Dalawa yung tanong ko, Rambo Labay ng DCXL, sa OCD at saka DSWD. Sa OCD, sir. Sir, alam naman natin na talagang merong bagyo, madalas. Pero hindi natin inaasahan na aabot ng 7. Kadalasan, 1, 2, 3 sa isang buwan. Ito, napakabigat itong bagyo. Hindi naman masama kung mangopya tayo, kung ito'y kabubuti. Mangopya tayo sa pamamaraan ng ibang bansa kung papaano. Meron ba tayong mga ginagawang hakbang, long term, isa sa mga malaking hamon din sa atin, na walang casualties na mangyayari? Ika nga, isang malaking maganda yung kung sakaling kahit isa, walang casualty na mga mangyayari. Meron bang ginagawa ang pamahalaan, particular OCT, na kahit papaano, kung kinakailangan makipag-ugnayan sa mga LGU? Dahil katulad nung nangyari sa Bicol region, hindi inaasahan, dekada na hindi sila binabagyo. Pero ang problema nila, saan sila lilipat? Baha, walang lugar na paglilipatan, walang evacuation na permanente. Meron ba kayong ginagawang hakbang, sir, para kahit papano, unang-una, or long term, nabanggit nyo kanina, war scenario, para hindi maulit at walang casualty mangyari, sir? Thank you po. Tama po. Ang pangarap natin, at yan ang utos din naman ni Pangulong Bongbong, ambisyonin natin yung zero casualty, yung walang mamamatay. Ang sukatan ng tamang paghahanda at tamang reaksyon ng lahat ng komunidad, hindi lang ho ng pamahalaan, lagi nyo naririnig yung buong pamahalaan o whole of government approach, subalit mas importante yung whole of nation approach. Hindi ito nasa balikat lang ng pamahalaan, lalo ng Office of Civil Defense lang. Ito'y dapat lahat. Yung zero casualty target, yan ang tama. Buong mundo, yan naman ang pangarap. Subalit, paano gagawin yan? Kaya nabanggit ko kanina, ang unang-una talagang dapat nating matupad yung pag-alis ng mga kababayan natin dun sa alam naman nating delikadong lugar. Number 1 yon. Identified naman po yan at ang OCD, para masagot po yung tanong ninyo, ang aming katungkulan ay siguraduhin na ibababa namin yung impormasyon o tawagin na natin babala. Matibay at malinaw na babala sa ating mga kasamahan hanggang barangay po yan. Ibig sabihin, from the Office of Civil Defense, regional offices, meron kaming 17 regional offices, ibinababayan ng aming mga opisyal at tauhan dun sa Provincial Disaster Risk Reduction Management offices naman ng mga probinsya. Sinasamahan din namin sila na ibaba ito hanggang munisipyo nila at sa barangay nila. Pinagtutulong-tulungan namin yan. So, yun ang number 1. Yung warning, dapat talagang naibababa yan. Sa katulong na rin ng media. Kaya naniniwala kami talaga, kagaya ng nabanggit namin, hindi naman na siguro nagkukulang tayong lahat. Alam na natin lahat na may parating na bagyo. At alam na dapat ng local government units at local na pamahalaan kung saan yung mga delikado. Okay. Ngayon, dun sa mga lugar na kakaiba kagaya nitong Bicol, isang malaking tawag nga dyan, river basin, halos yung buong Kabikulan, natatrap sila ng mga bundok, dun ang bagsak sa Kabikulan mismo. Isama na natin yung Mayon Volcano, na kapag nga yan ay nagkaroon ng malakas na ulan, meron pa tayong banta ng lahar. Yan, long-term solutions talaga. I've been talking very well with Congressman Joey. Personal yan na nagkakampyon ng mga usapin sa kalamidad ng Kabikulan at ng buong bansa. Dapat talaga, ayon nga sa kanya, nung panahon niya, yung more than 12,000 plus families dun sa 6
kilometer permanent danger zone na ilipat na yan ng lugar sa iba't ibang pamayanan. Ano? Kaya lang may mga bumalik daw. Yun ang kailangan natin, talagang long-term solutions. Ang OCD naman, ang aming poder ay i-coordinate at pamunuan yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya kailangan namin ng tulong talaga po ng DILG. Nasa balikat po nila yan. Hindi ko pinapasa yung trabaho doon, ano? Subalit para maintindihan natin lahat, ang NDRRMC natin, hinati ng batas ang responsibilidad o trabaho sa 4 na bahagi. At sa 4 na bahagi na yan, may kanya-kanyang pinuno. Doon sa tinatawag na mitigation, yung scientific approaches, pinamumunuan niya ng DOST, Department of Science and Technology. Doon sa paghahanda, yan ay pinamumunuan naman ng DILG, Department of Interior and Local Government. Doon naman sa pagresponde, sa pagtugon, yan ang pinamumunuan naman ng DSWD, Department of Social Science, DSWD, Social Welfare and Development. Pagdating naman doon sa mahabaang, puyat na eh. Doon naman sa long-term solutions, NEDA, National Economic Development Authority. No? So, hinati sa 4 yan. Yung inyong katanungan, doon sa paghahanda at mitigation, nakikipagtulungan kami sa DOST at sa DILG. Kung OCD lang po, kulang ho aming kapangyarihan. Kailangan namin sila. Sir, follow up lang. At bago ako kayo, napakaganda ng inyong mungkahi, sir. No, na talagang yung mga kababayan natin na nakatira sa mababang lugar, mailipat. Ang tanong, napakalaking hamon, papayag kaya ang mga LGU dahil malapit ng eleksyon, isa sa mga botante nila na hindi maililipat. Ano ang tugon natin para at least para paano masolusyonan yung problema dahil pabalik-balik nga, hindi mailipat dahil dito sa political will, mag-i-eleksyon na, sir. Ganito po, kasama rin po sa katanungan na yun, kung mamarapatin po ninyo, na papayag din ba ang mismong mga mamamayan natin? Dahil kahit ganong kasiga o kahit ganong gustuhin ng ating mga political leaders, dahil meron din po kasing pinapangalagaan karapatang pantao, nandyan po tayo lagi, yung karapatan nilang pumili kung saan sila titira, paano po natin babalansin yan, ano? So again, kung gusto ba ito ng mga pinuno natin sa lokal na pamahalaan, ang sagot ko po dyan, sana talaga. Kasi yun lang naman po talaga ang solusyon. Ngayon, kung gugustuhin naman nila yan, yung bang mamamayan natin ay tutugon doon sa panawagan dahil sila rin naman ang delegado. Sabi ko nga doon sa mga pinupuntahan namin sa probinsya, although hindi ko naman trabaho talaga yan dahil yan ay pang DILG at pang lokal na pamahalaan. Sabi ko sa kanila, kayo po, yung mga kausap ko ng mga pinuno ng mga tahanan, kako kayo po matatapang, kayo po sanay. Subalit di po kayo nakakasigurado na yung inyong mga anak at apo ninyo ay kasing tapang ninyo at kasing bilis niyong gumalaw. Kung mayroong programa na maganda, na maililipat kayo sa ibang lugar, i-consider niyong mabuti. At ang panahon natin, sabi nga sa climate change, nandiyan na tayo, ay palala ng palala ang sitwasyon natin. Kaya kung hindi natin tutugunan yung relocation, dadanasin at dadanasin po nila kung ano ang nangyayari ngayon. At again, maaring mas malala pa. Last sa DSWD, last yung Sir question. Rambo, pagkatapos lipat tayo last dito. na, last DSW. Ma'am, we understand na talagang pinaghahanda natin sa bagyo sa regular, 1, 2, hanggang 3 bagyo. Pero ito, 7 bagyo to. When it comes to standby fund, when it comes to pondo, magkano ang pondo ngayon, no, standby fund ng DSWD? At kaya bang tugunan dito sa 7 bagyo, itong si Bagyong Pipito, at kung meron pang susunod na mga bagyo, ma'am? At kung saan manggagaling yung pondo natin? Yes, Rambo, gaya nga ng nabanggit ko kanina, no, the DSWD received a few days back the replenishment of our quick response fund in the amount of 875 million pesos. So ito po ay ginamit natin at gagamitin para sa procurement ng karagdagang mga welfare goods o mga raw materials na gagamitin po sa production ng mga family food packs. In addition, we will be using this to procure also or draw down
additional food items or pre-pack items from the existing framework agreements that the DSWD has with private manufacturers or retailers. In that way, mako-complement yung mga pinoproduce na mga food packs ni DSWD and mapapabilis o ma-accelerate nga po yung distribution of necessary aid to affected populations. So, nakahanda po ang DSWD in terms of our resources. Apart from that, we have close to 1 million family food packs already prepositioned in strategic parts of our country. So meron na pong mga nakahanda doon at dinadagdagan natin. Kaya nga ng sinabi ni Secretary, we have preposition but we continue to produce and dispatch. Asik, Irene Ted Cordero from GMA News Online. Related lang din po sa pondo. No? Nabanggit niya nga po na may replenishment ng 875 million from DBM. Pero meron tayong mga sunod-sunod nga na bagyo. Do you see the need for another request for a replenishment ng QRF? Actually, itong hiningi po natin no, na replenishment ng ating Quick Response Fund that will be able to tide us over the following month. No, ito nga pong maproprocure natin ng mga additional welfare goods ay magagamit po natin para makapaghanda sa mga susunod pa na mga bagyo. But then of course, we could not predict how many more typhoons or extreme weather events or other disasters and emergencies would affect our country in the coming month. So, we are allowed naman po to request for another replenishment because nakalagay sa mga umiiral na mga patuntunan na kapag nakapag-obligate na si DSWD ng 50% or more than that nung ating Quick Response Fund ay maaari po tayong mag-request ng replenishment mula sa Department of Budget and Management. 875 natin, mga gaano katagal makakover ko? Mga ilang sako na siguro? Actually, na-project na namin na we would be able to procure additional raw materials that would enable us to produce family food packs at a production capacity of more than 30,000 for both Luzon-based hubs. Ito yung sa National Resource Operations Center at sa Central Luzon. That is separate from the production ng BDRC sa Cebu because we project 25,000 a daily production output, no? Daily output dito sa BDRC. So, close to 50,000, no? And we could even go higher than that because we have existing framework agreements nga. So, we hope that walang masyadong mga disasters and emergencies in the month of December dahil yung mapoproduce natin pwedeng until the second week of December. Yusek, may overall projection lang ba tayo kung more or less mga ilang families yung projected natin maapektuhan nitong bagyong Pipito? And isunod ko na rin, aside from dun sa 4 na countries na nabanggit nyo, ano pa yung ibang bansa na nag-express ng assistance? Sa ngayon yun pa lang, yung mga naunang bansa na stock pa natin binigay nila, naghihintay kami kung may bago pang and definitely we will welcome assistance from other countries. Not because kulang ang DSWD or OCD or Department of Health. Kaya lang, tinatanggap natin na masaya ang tulong ng ibang bansa dahil maigi na rin mas may karagdagan tayong kapasidad dun sa maibibigay natin sa ating mga kababayan. Hi po, good morning. Population. Sige, dagdag dun sa projections, Sir Michael Deliso po sa ABS-CBN. Napaka-araw po ngayon, kumbaga parang hindi paramdam ng mga tao yung bagyo, magkahagulatan na lang po. Nabanggit niyo po kanina, halos buong Luzon apektado and parts of Visayas.
ano po ba yung inaasahan nating sitwasyon? So, especially in Metro Manila. Yung related do sa unang tanong, for purposes of conservative planning, dahil nga, again, paliwanag ko lang, dahil hindi pa tapos yung pagtugon natin doon sa mga naunang bagyo, tuloy-tuloy. Itong papasok na bagyong Pipito, karagdagan lang doon sa ongoing operations natin. Kaya sa kabuuan, kung total gagawin natin yung total numbers, we're preparing for 10 million affected individuals. So kailangan ganun yung pagpaplano natin kasi doon din magbabase kung gaano karami yung halimbawa yung family food packs, hygiene kits, medical kits. Bukod doon sa ilan yung dapat ihanda ng pamahalaan, importante rin yung paano natin madadala doon sa mga dapat tugunan o tulungan ng mga kababayan natin. Kagaya nung nangyari sa Christine, nung naipit yung mga tutulong doon sa highway papuntang Naga City, ngayon na-identify na natin in case ganyan ulit ang mangyari sa yung mga alternative areas natin. Saan pwedeng dumaan yung ating mga sasakyan na air assets, land vehicles, at yung sea assets. Ngayon, para lang for the appreciation of everyone, ilan ba yung kakayanan natin sa buong bansa from the uniformed services? Ibig sabihin from the Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, including Philippine Coast Guard at BFP. No? Sa kabuuan, yung tinatawag nating search and rescue, yung SRR natin, rescue and retrieval teams, sa buong bansa, meron tayong 1,282 SRR teams. Sa kabuuan yan, meron tayong for these 13,857 personnel dedicated dito sa ating sunod-sunod na bagyo. Ibig sabihin yan, from regions 5, sama na natin 8, kahit dadaanan lang sila, regions 3, 2, and 1. Kasama na ang CAR. Subalit, yung naka-standby talaga ngayon, dyan sa mga areas na yan, meron tayong 493 teams composed of 3,813 personnel. Kompleto naman din ang ating mga air assets galing sa Philippine Air Force. Sinigurado tayo ni General Browner kahapon na at our disposal yung ating mga Black Hawk helicopters. At least 2 at our disposal yan. Kaya naman yun. Meron din tayong mga Navy ships na 2 na dedicated sa atin at Philippine Coast Guard. Ang ating mga rubber boats, ito kailangan magdagdag pa tayo in the future. From the national government, nakadedicate sa areas na yan, 73 rubber boats. But in the entire country, mas marami yan. Pagdating naman sa rubber boats, nagpapa-inventaryo tayo sa tulong ng DILG na tingnan na natin kung ilan ba ang kailangan talaga ng mga LGUs. Ulitin ko, importante ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan dahil sila ang nandun sa lugar talaga, dun sa critical na mga unang oras habang nandyan yung malakas na bagyo. Kaya ang responsibilidad ng national government ay dagdagan lang ang kanilang kakayanan o yung augmentation or reinforcement. Gagawin natin yan. Subalit yung critical na panahon, dapat ang local government units natin, kayang-kaya din nila dapat. Okay. Pagdating naman sa Metro Manila ina-assume din natin yung worst case kasi bahain din naman dahil nga sa Marikina River, madalas mangyari doon sa lugar ng Marikina, ilang parte ng Quezon City, Pasig, dito sa may Araneta Avenue at Maynila. Then yung border ng Manila, Cavite, laging yan naman yung bahain. Nabanggit ko nga, alam na ng Metro Manila Council, ng MMDA, na dapat sila maganda, lalo lang mamayang gabi hanggang bukas ng gabi. Maganda ang protocols dito ng Metro Manila LGUs. So ready na rin sila dyan. At marami na rin silang kapasidad na makatugon doon sa mga kababayan natin. Although nung Christine, dahil napakalakas niyan, tumulong din ang national government sa Metro Manila. For your information, in the entire Luzon, ang naisagip ng pamahalaan natin, kasama na ng local government units,
more than 350,000 individuals. We received distress calls, daan-daang distress calls yan. Pag pinagsama-sama nyo yung natugunan natin, hindi lang OCD dito, no? Uniformed personnel, Coast Guard, and the local government units. A total of more than 350,000 individuals were rescued during those very trying moments. Ibig sabihin noon, yung mga nasa bubong, binanggit ko nga kung tayo ang nasa bubong, dire-diretsing malakas na ulan, baka 5-10 minuto lang, siyempre kabang-kaba ka na yan. Hindi mo alam kung titigil yung ulan at gabi pa. So we were able to rescue more than 350,000 based on their distress calls at yung mga SOPs na rin ng mga local government units natin. Sa Metro Manila, ready naman yan. Sir, inaasahan ba natin na ganun pa rin, paano natin mapipicture po yung sitwasyon? Inaasahan ba natin na yung pagbaha uli ay aabot ng bubong? Kailangan na rin po bang magtali yung mga tao ng bubong para hindi laparan dahil sa lakas ng hangin? Dapat ganun na yung isipin po natin. Huwag na natin asahin yung maganda. Kahit ako naman, gusto nga namin malusaw yung bagyo. Pero dapat, again, for purposes of conservative planning, lalo na yung mga dinaanan ng Christine na naranasan nila yan, isipin na rin nila na maaring ganun ulit. Mas maigi naman ho na hindi yan ang mangyari. Pero sa preparasyon, sa pag-evacuate o paglikas ng mga mamamayan natin, ganun na lang ang isipin natin dapat. Hindi natin gustong mangyari yun, subalit yun ang dapat na level ng paghahanda po natin. Kumbaga parang Christine-like situation po. Yes, yes. And then, last na lang sir, ma-activate ba uli yung EDCA sites? Ganito naman po, yung EDCA sites kasi talaga namang kasama na kung bakit nandiyan ang EDCA sites, yung HADR na tinatawag, yung humanitarian assistance. Nandiyan yan, hindi lang para do sa military purpose niyan, ano? Nandiyan ang mga EDCA sites, primarily also for humanitarian assistance. Kaya hindi na po natin ina-activate talaga. Automatic na yan. Nagagamit natin yan for warehousing, staging areas, at yung mga logistical capabilities nila ay itinutulong din sa atin yan. Kagaya ng C-130s ng mga nandyan, nagagamit din natin yan. Sa OCD, in-expect natin kahit nangyayari sa archipelagic country like the Philippines. Hindi ba merong projection sa yung North and South Pacific? Lulubog yung mga small islands dahil sa global warming, climate change. Tama po. Pagdating po dun sa mga scientific forecast, projections, umaasa din kami sa ibinibigay or ibinabahagi sa amin ng DENR, Pag-asa, PBOLS. Ganito po. Again, nandun din kami sa worst case scenario planning na yung mga low-lying areas, lalong-lalo na yung sea level areas kagaya ng maraming lugar sa Cavite kasi napakarami nating coastal communities. Kahit dyan sa Kamanaba, ako po taga Malabon. Kaya pag usaping baha, naintindihan ko po yan. Lumaki po kami sa baha sa Malabon. Tinitingnan namin yung kalendaryong malalaki na kung kailan ka makakaalis at makakauwi ng bahay. Dahil sea level yan. So, tinitingnan namin yung worst case planning. Kaya, pinag-uutos ni Secretary Teodoro at ni Presidente Bongbong at yan ay minungkahay ni Secretary Tony Loizaga ng DENR. Meron tayong common map, no? Yung geohazard map. Diyan, pagsasama-samahin yung iba't ibang scientific data galing ng Pag-asa, PBOLS, MGB na kung saan makikita natin dyan ano ba talaga itsura ng bansa natin in relation to the natural hazards that we're always confronting. Ibig sabihin, again, landslide-prone areas, sea surge-prone areas, flood-prone areas. Pagsasama-samahin yun doon, and gagamitan natin yan, of course, ng data analytics upang mas matulungan yung mga decision makers kagaya ng mga national government agencies, lalong-lalo na yung mga local communities. Isang paghahanda doon sa posible pang paglala ng sitwasyon natin for the long term ay mas gandahan pa natin or level up the kind of preparations and warning system that the national government and local government units can do. Subalit, ulitin ko, yung mamamayan natin dapat talagang sumunod doon sa mga panawagan ng local and national government po natin. Yes, nabanggit mo kasi yung
malaking kalendaryo. Ang tawag yata doon kalendaryong Tagalog. Sa palagay niyo ba, mas well-informed ngayon tungkol sa kalagayan ng panahon ng mga tao kumpara nung araw? Kasi I remember yung lolo ko, Honorio Lopez ng Tagalog na kalendaryo. Alam nila dyan kung kailan babaha doon sa aming lugar, batay doon sa kalendaryo. Mabuti na banggit mo sa karanasan yon. Alam niyo kung kailan bumupain baha. Hindi ba dapat itong mga kaalamang ito, institutional knowledge, maipasa para makaiwas tayo sa mga natural calamities? Tama po yun. Kaya nga nabanggit ko, pagsasama-samahin yung mga scientific data, simula pa nung unang panahon, na available, at gagamitan niya ng tamang data analytics, at yung mga scientists natin, marami namang magagaling tayong scientists, again, from Pag-asa, PBOLS, DNR, pagsasama-samahin natin, including other available platforms from the international agencies in other countries. Titingnan natin yan doon upang mas maunawaan natin kung ano ba ang dapat natin gawin base doon sa mga karanasan pa na makikita natin doon sa available scientific data from the past. Kagaya nga nung, halimbawa nga po, no? Nung bata ako sa Malabon, dyan ako lumaki, hanggang ngayon may bahay naman kami dyan. Ang bahay namin noon, of course, bahay ng lola ko yan, meron kaming stilts may silong. Pero ngayon, yung mga bahay wala nang stilts o wala nang yung naka-level na rin tayo dun sa para nakalimutan ng mga designers. Nung bata kami, pag may baha, naglalaro pa kami sa silong ng bangka-bangkaan Kasi nga, parang alam nila Subalit ngayon, yung architectural designs, nasa sea level na rin. Kaya tama ho kayo, maaaring nakalimutan na yun o hindi na nabigyan ng sapat na halaga yung kaalaman ng nakaraan. Subalit, yun nga, magkakaroon na ng collation of all scientific data that's available from the past na naka-record at ngayon, and predictions, gagamitin na po yan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sir, Nick Wahe po from GMA News. Sir, we appreciate the readiness ng ating government when it comes to disaster. But mostly that's during and post yung readiness natin when it comes to yung mga food packs and also yung mga rescue natin. But according to a Harvard study, Harvard Humanitarian Initiatives, lalo sa Bicol, yung sinasabi nila na sanay na, it's more of pagtitiis Hindi naman yung sanay na ready. May disconnect dun sa sanay na, dun sa readiness ng mga taga Bicol. And yung dun sa study nila lumalabas na kailangan ng training ng mismong komunidad when it regard to preparedness doon sa paparating na bagyo. Kasi di ba kapag fire at earthquake drill, may alam na gagawin ng mga tao. Ang OCD po ba and the national government, ay meron na tayong existing na programa for a deeper training dun sa ating mga kababayan, lalo na yung mga vulnerable, lalo na yan sa Bicol o kaya sa Cagayan. May mga ganun po ba tayong nakahanda na or may plano na mga training para doon sa mga mismong tao sa komunidad na dapat nilang gawin na ganito? Sabi niyo nga sir, sa Malabon, pag nakita yung kalendaryo na ganito, ay baka may mga ganun din po tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tama po. Actually, ongoing ho yung, ang OCD, meron kaming tuloy-tuloy. Ano yan? Tuloy-tuloy. Ibig sabihin, every day. Ngayon, at di lang ngayon, even for the last so many years. Hindi lang during my time, ng mga dating administrators ng OCD. Dahil yan po ay mandato sa amin ng batas. Nasanayin yung mga local government units, specifically the disaster risk and reduction officers ng mga munisipyo at syudad at ng mga probinsya. Dire-diretso yung aming binibigay sa kanilang pagsasanay at kaalaman kung paano tutugon sa mga kalamidad na particular dun sa lugar nila. Yung ICS program, ibig sabihin yung kung paano nila i-organisa at tutugon sila sa mga particular na kalamidad sa area. Iba kasi ang sitwasyon halimbawa sa Mountain Province, iba sitwasyon sa sa Albay, kung saan bulkan yan, and then iba rin sitwasyon sa coastal areas. So may mga programa yan. Ang magandang balita, na ilunsad na natin yung Civil Defense Training Institute nito lang taon na to bilang katugunan do sa aming misyon na lalo pang pagandahin at i-institutionalize yung mga trainings, orientations, organizing
natin sa mga local government units. Dahil, again, nakasalalay ang pagliligtas talaga ng mga kababayan natin sa balikat ng local leaders natin. Kahit yun din ang ginagawa ng OCD. Tinutulungan kami dyan ng DILG doon sa training. Ongoing ho yan. Isa yon. At pangalawa, meron din tayong pamantayan na ginagawa yung ibig sabihin, measurable deliverables or systems ng mga LGU. Sinusukat yan. At yung pagsukat yan, hindi yan po ginawa lang ng Office of Civil Defense. Yan ay binase at tinulungan kami ng iba't ibang organisasyon ng United Nations. So that our practices, measurements, systems, trainings, internationally determined din yan or designed. So dire-diretso yan. Pero tinitingnan pa rin namin kung paano pa natin pagagandahin yun. Kahit nagkaroon ng Civil Defense Training Institute, yan ay nasa loob ng Camp Aguinaldo. At nabigyan kami ng 10 hectares sa Clark. Pero wala pang pondo yun. Meron pa lang kaming lupa. Ang pangarap natin dyan, magkaroon ng actual simulation areas. Iba po kasi yung nababasa mo. Anong gagawin mo pag lindol? Kailangan naman natin ng simulation, yung mga simulators. Halimbawa, ang 7.2 magnitude, yung pinangangamba natin sa West Valley Fault System pag umulaw, ano? Akala ng lahat, kasi base sa karanasan natin, yan ang stock knowledge natin, akala mo kaya ng tapang mo yung makatindig. Hindi po. Ang 7.2 magnitude, kahit gaano kang kalakas, tutumba ka dyan. So, kailangan natin ng simulators. At yung collapse structure training, doon namin ilalagay sa Clark. Pero wala pa ho kaming budget doon. Nakakakuha pa lang namin ng lupa. So, tama ho kayo. Kailangan tuloy-tuloy yung pagsasanay at pagandahin pa. Ginagawa na po ng OCD yan. Kaya lang, doon sa nangyaring napakalakas na bagyo ng Christine, napakadaming binuhos na ulan, kahit sa ibang bansa, talagang nangyayari na rin, no? Oo, kahit sa Amerika. Kaya kailangan natin, ang susi dito, paano pa mapoproject or mapoforecast yung mga mangyayari. Tama ho kayo doon. Yung reaction, hindi natin dapat yun lang ang kaya natin gawin. Dapat yung paghahanda, ibig sabihin, yung kasalukuyang kakayanan natin. Pero ito'y nababase rin dapat doon sa nakikita ng ating mga science-based agencies kung ano yung mangyayari in the future. Si Asek may dagdag dyan. Pero dagdagan ko tayo sa Asek iniahanda yung physical na paghahanda, tinetrain sila. Paano ho naman yung mental? Nakakaboryong din, natulong ka ng tulong ng pitong magkakasunod na bagyo. Yeah, dagdagan ko lamang po yung nabanggit na ni Yusek Ariel, hinggil dun nga dun sa katanungan. As did in social protection, the DSWD invests in various social programs, social programs and services para nga sa mga kababayan natin who are poor, vulnerable, and marginalized. But we fully recognize that disasters and emergencies actually diminish these investments. And we are fully aware that the poor, the vulnerable, and the marginalized disproportionately suffer from the various disasters and emergencies that the country is experiencing. Everyone is affected, but sila yung mas pinaka naapektuhan. Kung kaya nga po may effort ang DSWD to make our social protection plan adaptive and shock responsive. Ibig sabihin po, yung mga programs and services na ipinapatupad natin, tinitiyak natin na ang ating mga program beneficiaries are capacitated, they are provided with the relevant information para makapaghanda sila. Let me cite as an example, yung mga 4Ps beneficiaries natin. Meron tayong mga family development sessions na ikinakandak na kung saan yung mga partners natin from the Office of the Civil Defense at the local level, yung mga partners natin from the DNR and other government agencies and private organizations are conducting FDS at ini-inform yung ating pong mga program beneficiaries on how to respond kapag may mga disasters, papaano sila makakapaghanda. Nang sa gayon, even before the onslaught of a particular typhoon or catastrophe, ay ready sila. In addition to that, we have also implemented several programs like Be Spared, SURF. These were implemented in coordination with our UN partners na kung saan inintroduce na natin ang anticipatory action
sa mga social protection programs natin. We provide unconditional cash transfer sa kanila bago pa magkaroon ng bagyo, no? Para makapamili na sila, makapaghanda, at matiyak na even if they leave and do preemptive evacuation, they leave their homes and do preemptive evacuation, meron po silang magagamit na pera para sa mga pangunahing pangangailangan nila. So these are some of the initiatives of the department. It's of course coupled with ensuring that we have a dynamic social registry, because we really have to be informed how many poor, vulnerable, or marginalized population will be affected, so that we have a lens on who to give focus on. And dapat mahalaga din na meron tayong science-based and impact-based forecasting, because that will guide our planning and decision-making. At the same time, yan yung mga ginagawa natin na paghahanda. Pero hindi lamang po sa Pantawid Pamilyang Pilipino program natin yan ginagawa, yung pag-infuse o pag-inject ng adoptive and shock responsive efforts in other programs like Kalahi Seed, Sustainable Livelihood Program. Sa Disaster Response Management Group, we have the local adaptation to water access at breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, wherein we have identified areas based on the DOST climate change outlook na mga prone to drought, severe drought as a result of the El Nino. Kaya nakapag-construct tayo ng mga small farm reservoirs, and we were able to capacitate the local communities to plant climate resilient crops that would enable the community to address the issue on food insecurity. So, these are some of the initiatives that we have implemented in collaboration, of course, with the different partners of the DSWD, para nga po ma-address natin yung issue on climate change and matiyak na talagang handa po yung ating mga kababayan. Again, because we fully recognize that we really have to protect yung pong mga mahihirap nating mga kababayan who disproportionately suffer from various disasters. Yung katanungan po kanina kung... Parang how to rescue the rescuer. Okay, Mentally yung speaking. tinatawag po natin na caring for the caregivers, no? Sa Department of Social Welfare and Development, may mga ina-adapt naman po tayo na mga strategy para matulungan din yung ating mga kawani o mga personnel who have also been affected by these disasters. Halimbawa po, sa Bicol Region, yung mga naapektuhan ng Bagyong Christine, meron pong mga nag-augment from other regions, particularly from Region 7, Region 1, and the Cordillera Administrative Region, who were not severely affected by the past Christine or by the past typhoons. Gayon din po, may mga staff tayo from the central office who were trained in logistics management, camp coordination and camp management, and in the protection of internally displaced persons. Na-deploy po sila sa Region 5 at sila naman po yung humalili, while our personnel at that particular region ay nagpahinga din po. So, ganyan po, meron tayong mga strategies na ina-adapt to really ensure na yung ding mga welfare ng ating pong mga personnel are being promoted. Gayon din po, sa National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center, these are the main production hubs of the department. Meron po tayong mga volunteers na humahalili sa mga repacking activities or nag-a-assist sa mga repacking activities. These are coming from various private organizations, and some are uniformed personnel na sharing their time para ma-accelerate yung repacking natin ng mga family food packs. Gayon din po, we have collaboration with the Department of Labor and Employment. Yung program po nila natupad, merong mga beneficiary sila na tumutulong naman sa repacking activities dito sa production hub natin sa Central Luzon. So you see, there are really a lot of support that the department is getting to ensure that we are able to do and fulfill our mandate. Okay. Sorry to interrupt you, but you said the professionals to attend another meeting, Ginaldo, the Defense Secretary. So,
Thank you very much for coming. Thank you. Advertise ko lang few seconds. Tulungan nyo sana kami i-plug in lagi yung Hazard Hunter Philippines ginawa ng DOST. Kasi habang pinapaliwanag namin ni ASEC Irene, yung empowerment of our local government, yung empowerment mismo o pagpapalakas ng ating mga mamamayan, ang unang hakban dyan, yung impormasyon malaman nila. And the best source of information right now, among others, puntahan nila yung Hazard Hunter PH, Philippines yun, na ginawa yan ng DOST. Itatype nila dyan yung address nila, makikita nila mismo kung yung lugar ba nila, bahay nila o pupuntahan nilang lugar, ganong kalapit sa fault system, sa surge, diba, et cetera. Yung PNP na UP. Kay Sexolidum po yun. So, para yung mismong tao natin, habang umaasa tayo sa local government units at national government agencies, sila din mismo, importanteng alam nila yung katayuan ng kanilang mga tahanan. So, yun lang ako, patulong sa media na malaman niya na mas maraming kababayan natin. Dahil importante yung power of information. Yan ang first step sa empowerment of the communities po natin. Salamat po, kasi may briefing ng Pag-asa. Punta po kami ron. Sige, sige, thank you. Ma'am, I suppose ang DSWD maraming technologies na sa mga centers. Kasi yun yata nagiging problema doon sa mga nabibiktima ng kalamidad, nagkakaroon ng trauma. And the thing about trauma, trauma hindi madamot. Kung nagka-trauma yung tinulungan, madalas yung tumutulong na kagaya ninyo, nagkakaroon din ng trauma. So paano po ito sinusolusyonan in a long term? Maganda po't natanong po ninyo, no? Actually, ang DSWD as Vice Chair in the Response Cluster of the NDRIMC ay hindi lamang po nangunguna sa food and non-food item provision. We are also lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. As lead in camp coordination and camp management, tinitiyak po ng DSWD that the rights of the IDPs are respected, protected, and their welfare promoted. Kapag meron po tayong mga nakikita na mga internally displaced persons natin inside evacuation centers or outside evacuation centers who may have experienced trauma as a result of the various disasters that they have experienced, nagsasagawa tayo ng psychosocial first aid. But hindi lamang po si DSWD ang gumagawa niyan. We have in fact provided technical assistance to local government units in the form of CAP-build activities o capacity building activities para po matrain din sila sa pagsasagawa nga ng PFA. Para itong mga camp managers po natin ang siyang mangunguna sa pag-a-administer or pag-counsel o sasagawa nga ng PFA para matulungan yung mga IDPs natin na naka-experience ka ng trauma, merong mga mental health issues na kinakailangan pong i-address. Now, meron din naman po tayong existing partnership with the Department of Health. So kung kinakailangan po ng mas masusi or more medical attention, i-refer po natin because our camp managers are also trained on doing referral to the appropriate agencies that could extend the services para sa mga kababayan po natin na nakaka-experience ng severe trauma. Mama, kasi maraming dyan man bago mag-cover ng iba, nag-cover ng police o ng defense bit. Because kaya alam ng media na ang mga sundalo, pag napalaban, pag namatayan o nakapatay, may debriefing. Ang tanong ko sa inyo ba sa DSWD, mayroon mang debriefing yung mga taga-DSWD? Kasi ang joke ng araw, kaya ito di ba dati SWA kayo? Social Welfare Administration, ginawang DSWD. Kasi masama ang naging meaning ng SWA, naging samahang walang asawa. Yung trauma ng taga-DSWD, na-invite nila, kaya maraming tumatang dalaga. Parang hanggang ngayon, ganun pa rin na naman. So paano naman natin, kasi walang debriefing ang ang DSWD, as far as I know. Well, I'd like to believe that most of our social workers have really devoted their time, their resources to public service. Kung kaya nga po siguro because of their
compassion, their passionate and dedicated service ay nakalimutan na po nila, no? O hindi na po naging prioridad. I'd like to use that term, no, na hindi po nila naging prioridad yung kanila pong personal na buhay because their attention was really focused on helping the poor, the vulnerable, and the marginalized. Pero wala kayong debriefing para... Meron naman po tayong isinasagawa, no, ng mga debriefing activities. And I also like to add na yung management of the dead and the missing, actually nakapacitate natin ang mga local social welfare development officers po na magsagawa po yan. So sila rin yung nangunguna. Again, the role of the Department of Social Welfare and Development is to provide technical assistance and resource augmentation to local government units who are the front line in service delivery. Sige, na siguro. Yung website niyo ba updated ang mga videos para sa media? Yes, our social media accounts regularly post yung pong mga updates ng mga isinasagawa natin na disaster response efforts. No, nandyan po nakapost yung bilang ng mga apektado, yung mga nasa evacuation centers, gayon din mga bilang ng mga internally displaced persons, and of course, the total cost of humanitarian assistance already provided by the DSWD. We also regularly issue press releases reflecting all the updates, and these are all posted on our website, www.dswd.gov.ph. Sige, i-refer na lang sa website kung may additional statistics na kailangan. At this point, we'd like to thank DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao for giving us an overview of government efforts to provide relief to typhoon victims. Thank you very much for coming, and we'll see you next Saturday.